Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Thursday. Mas lalo pang tumaas ang chance na mabuo ang posibleng unang bagyo sa month ng April dahil marami ng mga model ang nagkakasundo sa kanilang mga forecast. At kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, easterlies pa rin ang pangunahing weather system na nakaaapekto sa Pilipinas. Ito ang mainit at moisture na hanging nagmumula sa silangan, kaya madalas itong may dalang ulap, mga pag-ulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng ating bansa. Kaya kahit walang direktang bagyo sa kasalukuyan, hindi ibig sabihin na tahimik at tuloy-tuloy na ang maaraw na panahon sa lahat ng lugar. Sa ganitong setup, karaniwan nating nararanasan ang mainit at maalinsangang simula ng araw, tapos habang tumatagal ay pwedeng mabuo ang mga ulap at mauwi sa mga pag-ulan o thunderstorm, lalo na sa mga lugar na favorable sa moisture na dala ng easterlies. Para sa Northern Mindanao, Davao Region, Caraga, Socsargen, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, ang inaasahang panahon ay maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Ang dahilan nito ay easterlies pa rin, at dahil dito, mas may tsansa ang mga lugar na ito na makaranas ng mga pag-ulan na pwedeng maging katamtaman hanggang minsan ay malakas sa ilang oras ng araw. Mahalaga ring tandaan na kapag sinabing scattered rains and thunderstorms, hindi ito otomatikong nangangahulugan na buong maghapon at buong rehiyon ay sabay-sabay na makararanas ng ulan. May mga lugar na maaring saglit lang ang ulan, habang may ibang bahagi na pwedeng tamaan ng mas malakas na thunderstorm. Pero kahit hindi pare-pareho ang distribusyon ng ulan, malinaw pa rin ang paalala na may posibilidad ng flash floods or landslides dahil sa moderate to at times heavy rains. Sa Northern Mindanao, magandang maging alerto lalo na sa mga lugar na mababa at madaling bahain dahil kahit panandalian lang ang malakas na buhos, pwede pa rin itong magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig. Sa Davao Region, lalo na sa mga komunidad na malapit sa kabundukan o may history ng soil erosion at pagguho ng lupa, mahalagang bantayan ang lakas at tagal ng ulan kapag nagsimula ng kumapal ang ulap. Sa Caraga, na madalas ding nakararanas ng epekto ng mga hangin mula sa silangan, hindi dapat maliitin ang posibilidad ng thunderstorms dahil maaari itong magdala ng malalakas na buhos sa loob lang ng maikling panahon. Sa Socsargen naman, bagamat hindi lahat ng bahagi nito ay makararanas ng pare-parehong ulan, kailangan pa rin ng pag-iingat lalo na sa mga biyahe at outdoor activity kapag may biglang pagkulimlim at pagkulog. Ganoon din ang paalala sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Kahit hindi naman buong araw ay masama ang panahon, naroon pa rin ang posibilidad ng thunderstorms na pwedeng magbago ng sitwasyon sa loob lang ng ilang minuto. Minsan kasi sa ganitong setup, may mga oras na parang payapa at mainit ang paligid. Pero pagsapit ng hapon o kahit sa ibang bahagi ng araw, saka mabubuo ang mas makakapal na ulap at saka magsisimula ang buhos ng ulan. Kaya kung may mga biyaheng kailangang ituloy, may mga gawaing panglabas o may mga lugar na kilalang binabaha, mas mabuti pa ring maging handa at huwag kampante. Ang ulan sa ilalim ng easterlies ay maaaring hindi malawakang tuloy-tuloy sa lahat ng lugar. Pero kapag tumapat ito sa mismong area ninyo at lumakas, sapat na iyon para magdulot ng panganib. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, meaning maraming lugar ang maaaring magsimula ang araw na medyo maaliwalas, maliwanag at mainit. Pero habang tumatagal at mas umiinit ang paligid, may tsansa pa ring magkaroon ng panandaliang pag-ulan o thunderstorm sa ilang lugar. Ang salitang isolated ay mahalagang maintindihan ng maayos. Hindi ito nangangahulugan na walang dapat bantayan. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging pag-ulan sa bawat lugar. May mga bayan o lungsod na mananatiling tuyo, pero may ibang pwedeng makaranas ng biglaang buhos, pagkulog at pagkidlat. Kapag severe thunderstorm ang mabuo sa isang particular na lugar, posible pa rin ang flash floods or landslides, lalo na kung ang komunidad ay madaling bahain o nasa paanan ng bundok. Pagdating naman sa lagay ng hangin at kondisyon ng karagatan, sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon at sa silangang bahagi ng Visayas, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang silangan.
Ang mga karagatan sa mga bahaging ito ay mananatiling slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito indikasyon ng masungit na karagatan pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante ang mga maliliit na sasakyang pangdagat. Ang lagay ng dagat ay pwedeng magbago depende sa aktual na kondisyon ng panahon sa mismong baybayin o katubigan. Kapag may malapit na thunderstorm, kahit hindi gaanong mataas ang alon base sa general forecast, pwede pa ring maging mahirap at delikado ang sitwasyon para sa mga bangka. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga. Ang coastal waters ay slight to moderate din na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin sa maraming bahagi ng bansa, wala namang malinaw na indikasyon ng sobrang sama ng panahon sa dagat. Pero gaya ng madalas nating paalala, ang general marine condition ay iba pa rin sa aktual na sitwasyon kapag may thunderstorm sa lokal na area. Kaya sa mga mangingisda, sa mga nagbibiyahe sa dagat, at sa mga may mga planong coastal activity, mahalagang manatiling mapagmatyag sa ulap, sa hangin, at sa real-time na lagay ng paligid bago tumuloy sa anumang lakad sa katubigan. Kung pag-uusapan naman ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon, ang pinakamababang temperatura ay 21.4 degrees Celsius at naitala ito ng alas 7 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 32.7 degrees Celsius alas 4 ng hapon. Ang minimum relative humidity ay 48% at naitala alas 2 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 83% alas 5 ng umaga. Ipinapakita ng kombinasyong ito na nagsisimula ang araw na may kaunting ginhawa pa sa pakiramdam, pero habang tumatagal ay tumitindi ang init, lalo na pagdating ng tanghali hanggang hapon. Kapag sinabayan pa ito ng halumigmig, mas mabigat sa pakiramdam ang paligid kahit hindi pa lampas sa mas matataas na antas ang temperatura. Ito rin ang dahilan kung bakit, sa ganitong panahon, maraming tao ang nakakaramdam ng lagkit at alinsangan lalo na sa hapon. Habang umiinit ang lupa at ang hangin ay nananatiling may dalang moisture, mas nagiging favorable ang kondisyon para sa pagbuo ng mga ulap at thunderstorms. Kaya sa maraming lugar sa bansa, posible ang isang araw na magsisimula sa init, susundan ng makakapal na ulap, at pagkatapos ay magkakaroon ng panandalian, ngunit minsan ay malakas na ulan. Para sa mga nagtatrabaho sa labas, mga motorista, at mga may mahabang biyahe, makakatulong ang simpleng paghahanda tulad ng pagdadala ng tubig, pag-iwas sa sobrang bilad sa araw kung hindi kailangan, at pagiging handa sa biglaang pagbabago ng panahon. Ngayon, dumako tayo sa update tungkol sa posibleng bagyo na maaaring magmula sa timog silangan ng bansa. Ayon sa bagong datos, mas dumadami ang mga member model na nagkakasundo sa posibleng bagyo na lalabas. Mahalaga ang bahaging ito dahil kapag mas marami ng model guidance ang nagpapakita ng iisang posibilidad, mas tumataas ang chance na may mabuongang sistema. Gayunpaman, dahil long-range forecast pa ito, nananatili pa rin ang uncertainty. Hindi pa sigurado kung ito ay magla-landfall at hindi pa rin dapat ituring na pinal ang magiging eksaktong kilos, lakas, at direksyon nito. Ngunit may ilang member model na nagsasabing posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at lumapit sa bansa, at ganon din ang ipinapakita ng iba pang kilalang weather model tulad ng GFS at European model. Sa madaling paliwanag, kapag ang iba't ibang weather model ay nagsisimulang magtugma ang ipinapakitang senaryo, mas nagiging seryoso ang posibilidad ng development. Hindi ito nangangahulugang sigurado na agad ang lahat ng detalye, pero ipinapakita nito na may sapat na basihan para masusing bantayan ang mga susunod na update. Sa ngayon, ang tamang approach ay hindi sobra ang pangamba at hindi rin sobrang kampante. Habang malayo pa ang forecast period, marami pang pwedeng magbago. Pwedeng mag-iba ang direksyon, pwedeng humina ang chance ng development, o pwede ring mas luminaw pa ang posibilidad habang papalapit ang mga susunod na araw. Kaya napakahalaga ng regular na pag-check ng update dahil sa ganitong yugto, mabilis magbago ang interpretasyon ng forecast habang nadadagdagan ang bagong datos. Sa mga susunod na araw, mas lilinaw pa ang forecast, kaya manatiling updated at laging handa sa anumang pagbabago ng panahon.